Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review. At eto nga mga kababayan, no, sa kabila po ng mga birada ni Senator Jinggoy Estrada dito kay Morales, no, sa kredibilidad ni Morales para maging witness dito sa PDLX. Eto mga kababayan, Congressman Marcoleta nagsalita na. Nilekturan si Jinggoy Estrada sa ang credibility na guilty sa kasong bribery mga kababayan. So yan eto, pakinggan po natin si Congressman Marcoleta mga kababayan. Pero bago po natin simulan yan, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. Yan Alright, ito na mga kababayan. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Nakikita ko si Senador Jinggoy. Opo. Ikaw pala may asuntong ganito tsaka ganyan tsaka ganito tsaka ganyan. Hindi ka parang questionable ka niyang pagkatao, parang hindi naman dapat ganoon Kasi mabuti hindi siya sumagot. Kayo nga po may kaso. Kayo nga po may kaso, hindi ba? Hindi ibig sabihin pareho po tayo ng kalagayan. Baka nga mas ano pa po kayo Kasi ako po nilalabang ko pa, pero kayo may tapos na po yata. Pero po yata, hindi pwedeng ganoon. Kahit na, alam mo, kapag ikaw ay wala pang conviction o hindi pa napatutunayan, mananatili yung presumption ng innocence. Mananatili yung presumption of innocence until proven otherwise. Pag na-prove ka na guilty, na-convict ka, so dun lang mawawala yung innocence. Pero habang wala at di-establish yung nananatili kang walang kasalanan. Yung Supreme Court nga, pagka pinag-uusapan naman ay karapatan, kahit na the most despicable criminal is entitled to due process. Yes. Nagtataka nga po ako kung hindi ko naman alam kasi yung resolusyon, ang unang layunin ng investigasyon ay yung alitagtag drug haul. Nagtataka lang ho ako bakit nauwi doon sa kanyang ibinubulgar na sinasabing sampot nga po ang Pangulo, artistang si Marcel Soriano, doon sa dokumentong hawak daw po niya na inilabas din ng ilang mga nasa social media. Yun po ang aming pinagtatakhan ngayon, kung ito ba ay itutuloy-tuloy pa po ng Senado. Kailangan ko naman ang pinag-uusapan natin, yung pag-undertake na hearing. Paano ba yung pag-hearing doon sa pinag-uusapan ng PDLX yun Opo. Medyo sensitive issue yan, Kong. Sabi nga namin, doon kami pumunto kanina, doon sa kapag ka isang tao, kasi parang tumatayo siya ang witness, dapat palang isang witness ay merong direktang kabatiran sa isang bagay na kanyang sinasabi o kanyang nasaksihan. Hindi po niya sabihin na ito ang sinabi ng ganito, sinabi ng ganyan, narinig ko po. Yun ho yung mga binabanggit lamang namin kanina. Ay, narinig ko naman si Senador Bato yata, sinasabi niya parang sa kanyang opinion ay parang pinatibayan naman niya yung authenticity ng dokumento. Tama ba yun? Hindi ko lang po narinig. Baka yung panghuling itong hearing. Kasi ako nakikinig dyan. Ang sinasabi ng iba, hindi totoo yan. Produkto yan ng artificial intelligence. Ngayon, siguro physical examination nung dokumento, nakikita nila na talagang sinerox mula sa isang original. Pati raw yata yung butas ng puncher. Na kung saan ito pala naka-file na pero mukhang nung kinuha, isinerox, kaya pati yung butas nakuha, di ba? Yung butas na po. Maliwanag sabi nila, hindi naman magiging produkto ng ng artificial intelligence. Talagang galing na sa isang original document. Kaya lang nananatiling Xerox yata yun, di ba? Opo. Pero alam mo, sa law on evidence, meron namang pagkakataon na yung isang secondary evidence. Kasi ang tawag na dyan, secondary evidence na lang Opo. Paano mo may establish yan na maging isang ebidensya na pwedeng tanggapin? Yung maging katanggap-tanggap. Dapat yun ang issue Oo.
bago sila magpatawag ng kung sino-sinong personalidad, i-determine muna nila sa magitan ng mga umiiral na patakaran kung paano may establish na yung dokumento na yon ay talagang pwedeng tanggapin bilang isang valid at isang mapagbabasihang ebidensya. Opo. Pagkatapos nun, tsaka na lang kayo magpatawag. O ito, valid na to, authenticated Ayun, na to. ano, Edi, double check na. tsaka tayo magpatawag. Ano bang nilalaman itong dokumentong ito? Opo. Sa ngayon kasi, tama naman yung sinasabi ng iba na ito ay dapat nanggaling sa personal knowledge nung nag-ulat. Mukhang yung testigo ngayon na parang former officer ng PIDEA Opo. ay gumawa lang ng ulat base sa informasyon na natanggap niya sa kanyang confidential informant. Yes, opo. Informant. Sa mga tweet, ang nakakaalam lahat nun na merong personal knowledge ay yung Informante po confidential niya. informant. Yes po. Sa mga tweet, kailangan lumitaw yon. Okay. Kaya lang, sa nature kasi ng trabaho ng isang informant, talagang hindi siya dapat na ipinakikilala. Mawawalan, Nakatago talaga po yun. mawawalan ng kahalagahan ng kanyang trabaho. Mawawalan ng saysay ang kanyang pagkatao sapagkat hindi na siya confidential informant. Aha. At kahit kailan, wala nang maniniwala sa kanya. Sino mang gumamit sa kanya, Wala. at siya isiniwalat, hindi na rin siya maniniwala doon sa nagsiwalat. Sapagkat ang usapan nila, ikaw naman kanya, di ba, confidential informant nga ako eh. Oo. Tumutulong nga ako sa inyo eh. Oho. Kaya lang, ang nangyari, hindi napatibayan sapagkat hindi yata natuloy yung operation. Opo. May pumigil daw. So yun ang issue, di ba? Yes, may pumigil daw. Kasi po kung doon yun sa ay tao. natuloy, Opo. napagtibay kahit na hindi na darating yung confidential informant. Opo. Kasi talaga Kaya nagkaroon ng kung operation. itinuloy yun, base kasi sa mga nakalap, okay na tayo. Opo. Mukhang may pinagsasaligan na tayo. Sige, ituloy ang operation. Oho. Kaso, ang sinasabi, may pumigil daw, hindi natuloy. Sa makatwid, talagang yung piece of document na Kaya mga kabayan, pag-usapan po muna natin itong confidential informant. No? Kasi, para sa akin, opinion lang mga kabayan, I think hindi po siya talaga lalantad. No? Kasi nung senador pa nga lang po si PBBM nung mangyari ito. Di ba? At biruin nyo na na intercept agad. 'Di ba? Hindi natuloy yung operation. So meaning delikado yung informant, mga kababayan. Ngayon pa kaya na presidente na si PBBM? 'Di ba? Lalabas siya, mga karibin natin. Siyempre may mga yan. Noon nga nagawa nila na ipahinto yung operasyon na hindi pa presidente. Ngayon pa kaya na presidente na? Buti na lang at nandito si Sir Jonathan Morales, di ba? Malakas ang loob. na yon ang pinaka-bone of contention. Okay, tama po. Ito ba ay paninimulan ng isang makahulugan at makabuluhang pagsisiyasat? Paano natin gagawin ito? Paano natin i-establish ito Oo. na isang valid piece of evidence? Oho. Kasi kung hindi natin ma-establish na gano'n, huwag natin ituloy ito. Wala namang kapupuntahan ito. Di ba? Nga po. Sa pagsikapan nila, sa pamagitan ng kanilang mga kaparaanan, kung paano na yung secondary evidence ay ma-establish na isang katanggap-tanggap na ebidensya. Ayun, opo. Kasi O ginagawa naman namin yun. Halimbawa, Opo. kahit sinong merong karanasan sa legal or trial practice, kapag ang nakuha niya ay Xerox copy lang, Opo. gagawa siya ng paraan yun para yun ay tanggapin ng korte. Sapagkat yun ay isang napakatibay na dokumento para sa kanya. Oho. Sapagkat ilalaban niya yung kanyang kaso eh. Totoo po. Kapag yung yung ebidensya na yun ay hindi tinanggap ng korte, hihina yung kanyang posisyon. Oho. Mapasaan man siya, mapadepensa, mapaprosecution. Oho. Kaya gagawa siya ng paraan, kahit na yung ebidensya na ay Xerox copy, i-establish niya as a secondary evidence. Ayun. Kaya nung tanungin po, Kong, yung Director General ng Philippine Drug Enforcement Agency, Director General Lasso, parang tinanong sa kanya, ano ba masasabi mo dito sa dokumento na binabanggit itong si Jonathan Morales?
ang naging sagot po niya hindi ko po masagot kasi, Your Honor, dahil sa una bes, wala po kaming ganyan Naninindigan po ang pamunuan ng PDEA na walang ganung dokumento, walang ganung record, kaya hindi niya masagot kung totoo o hindi totoo yung sinasabi po ng mga nagtatanong sa kanya. Base naman doon sa mga pagtatanong sa kanya, pinatibayan niya yung mga sasakyang nakapirma, nakalagay doon mga sasakyan nga nila yun. Ayun na nga po, yung mga ginamit Kaya na nga, bingkulo. merong parang may mga basihan na pwedeng mapagsaligan na merong katotohanan yung binabanggit, hindi nga lang natuloy. Ayun. Ngayon, kung sasabihin niyang wala yun, ayun lang mga pwede niyang gawin. Opo. Na wala. Pa saan ang galing ito kung wala? Kung walang pinag-xerox na original, saan ang galing ito? Oho. Gayong pinatibayan ng chairman na ako kanya kinikilala ko na totoo itong May dokumentong ganun. May dokumentong ganun. Ang Okay. problema nga lang, hindi na isa sa paraan kasi sa pag-authenticate nung ng dokumento Oo. na sa ngayon ay parang secondary evidence pa lang, kailangan mapagkumparahan Ayun. Pagkatapos lahat ng mga tao na may kinalaman doon, tatawagin mo. O may pirma itong, kunyari may pirma ang report na yon. Opo. Ito pangalan nito ang pangalan ay Nelson Lubao nakalagay. Ayan. At merong pirma sa taas ng Nelson Lubao. Ikaw ba ang pumirma nito? Opo kanya. So ma-authenticate. Ayun. Kahit nasa Xerox copy ngayon, Oo. ay totoo ito, in-authenticate niya kinilala. Pero natatandaan ko po yan. Sinong nag-type niyan? Ito pong si ganito, patatawag niya. Natatandaan mo ba na ikaw ay natatandaan ko nga po yan, ako po nag-type niyan. Oo. Sa mga tweet, So, ibig sabihin mga kabayan, genuine yung yung dokumento. Bakit po? Kasi pinatutunayan. Sino ba nakapirma doon? Di ba si Sir Jonathan Morales? Ngayon, pinapatunayan niya na siya po ang pumirma. No? At nag-type niya yan ng dokumentong yan. So, ano pang hinahanap natin mga kababayan? Bakit hanggang ngayon ay pini-question pa rin yung credibility ni Sir Jonathan Morales, no? Sa pagpapatotoo dito sa dokumentong ito. Diba? Pini-question pa rin At grabe yung pinagdadaanan niya ni Senator Jonathan Morales diyan sa Senado, 'di ba? Kasi hindi po pantay yung pagdala ng Senado ngayon. Nakikita naman natin Senator Jingo Estrada halos 'di ba? Halos kainin na si Morales. Para lang ipakita na hindi credibility, no? Walang credibility si Morales na tumayo bilang testigo sa mga dokumentong yon. Ang tanong, bakit may ganyang dokumento at bakit nakapirma si Morales, di ba? ma-authenticate mo ngayon yan. Ayun. Ngayon, kapag ka hindi nalagay doon sa isang authenticated na kalagayan, yung dokumento na yon, hindi siya maaaring pasimulan ng isang makabuluhang Investigation. pag-iimbestiga pa. Ayun. Well, Dapat pala yun munang unang ginawa. yun ang i-establish. Ang ginawa nila, parang tinawag si Maricel Sori. Oo. Siyempre, hindi ko po alam. Wala naman siyang kinalaman. Wala nga, siya yung tinatarget doon. Pero, hindi naman natuloy Opo. Di ba? Tinatarget di umano kung Pero based on sana, kung halimbawa, yung sanang, Sa ito mga kabayan, ang lumalabas pala dito, no, sa investigasyon sa Pedialeaks, mali ang naging proseso. So, ganun po ba ang sa tingin nyo rin dito sa sinasabi ni Congressman Marcoleta, no? Mali po ang naging proseso ng investigasyon. Kaya nagkaloko-loko. Ha? Ay, kahit naman eto, opinion ko lang kahit naman siguro sundin natin yung sinasabi ngayon ni Senator Congressman Marcoleta. Mayroon pa rin talagang mga senador na pipigil, no? Sa investigasyon ito. Yan ay opinion ko po mga kababayan, base po sa mga nangyayari ngayon.
ng informant na yon. Opo. Meron siyang sinabi na tungkol na maring sinabi ni Maricel Soriano. Halimbawa lang ito, hindi ko naman alam kung ano yung extent, hindi ko pa naman nakita yun. Pwede mo ngayon tanongin siya base ng kasulat doon. Opo. O kapag sinabi niya, sinabi ko nga po yan. Eh, kahit pa paano, merong kaugnayan. Marang nauugnay. Doon mo pa lang siya pwedeng ipatawag. Ayun. Pero kung hindi naman natuloy yung operation, pagkatapos tatawagin mo siya ron. Oo. Ano naman ang maihintay mo sagot? Eh, di-deny niya lang yun. Kaya nga po, nung tinanong si Morales, nakita mo ba mismo yung mga personalidad na binabanggit mo doon? Ay, hindi po. Yun po ang sinabi ng aking informante. Yun, doon sila nagkaroon. Hindi niya nakita ng personal, pero yun daw po. Maliban na lang, sa kanya. halimbawa, kung magpapakabayani yung confidential informant, Ay, ibang usapan yun. na lilitaw siya, sabi niya, habang ako po'y nakikinig sa inyo pong mga investigasyon, Oo. naiipit po kanya si Morales na ang pinanggalingan po lahat ng kanyang mga pinagsusulat dyan at report na yan, na ako po. Ayun. Kaya ako po inakonsensya. Nako. Oo. At napilitan po akong lumitaw ngayon. Bahala na po kanya. Mangyari nang mangyari. Nako. Tatayo po ako talaga para panindigan ko na yan pong nakasulat dyan ay sa akin po galing. Ibang usapan yun, Jen. Ayun. Oh, well, Kaya maalis problema ko, may history na si Morales eh. Meron Na na para siyang isang usual witness. Kasi nung 2002 daw ata po, may mga records pa na ito pala tumistigo rin sa dating Senador Pampilo Lacson na noon ay hepe ng PAOK TF. May mga ganun daw pong mga istorya. Oo. Istorya lang yun. Oh, yun lang Ang po. nakita ko naman, tinanong, kasi nakikita ko si Senador Jinggoy. Opo. Ikaw pala may asuntong ganito, tsaka ganyan, tsaka ganito, tsaka ganyan. Opo, opo. Hindi ka, parang questionable ka niyang pagkatao. Parang hindi naman dapat ganun eh. Kasi, mabuti hindi siya sumagot. Kayo nga po, di ba? Kayo nga po, may kaso, hindi ba? Hindi ibig sabihin, pareho po tayo ng kalagayan. Baka nga mas ano pa po kayo eh. Kasi ako po, nilalabang ko pa, pero kayo may tapos na po yata. Meron po yata kayo. Hindi ba? Opo. Mabuti nga, hindi ganun ang sinagot eh. Pero magaling talaga magsalita kasi si Morales. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng ganun. Kahit na, alam mo, pag ikaw ay wala pang conviction o hindi pa napatutunayan, mananatili yung presumption ng innocence. Ganun ang presumption natin eh. Mananatili yung presumption of innocence until proven otherwise. Ayan. Pag na-prove ka na convict ka, so dun lang mawawala yung innocence. Pero habang wala at di na-establish yun, nananatili kang walang kasalanan. Huwag mong hatol ng yung kapwa. Baka siya At naman sabi hatol. pa, sa yung Supreme Court nga, pagka pinag-uusapan naman ay karapatan, kahit na the most despicable criminal Opo. is entitled to due process. Yes. So, ang lumalabas dito mga kababayan, si Senator Jinggoy Estrada po ay mas makapangyarihan pa sa hukom, di ba? Kasi hinusgahan niya na agad siya Ha? Hinusgahan niya na po si Morales. No, wala pa namang conviction pala dito kay Morales mga kababayan. Pero si Senator Jinggoy po, ha? Convicted po sa kasong bribery mga karibyo natin. Sino ba talaga ang mas pwede nating pagkatiwalaan dito, di ba? Hoy nga pala, tinawag pala ni PBBM si Morales na ano yung tinawag niya? Professional liar, mga kababayan. Ha? Kasi trabaho daw di umano ni Morales ang ganito. So ito, sana mapanood po ito na no? Ito na yung sinasabi ni Congressman Marcoleta na hindi pa naman napapatunayan yung mga inaakusa kay Morales, ha? At gumugulong pa. Paano nyo nasabi? Ha? Paano nyo nasabing ganon, mga kababayan? Diba? Wala rin palang basehan. Ha? Wala rin palang basehan yung pagkakasabi ni PBBM na professional liar itong si Morales kasi hindi pa naman, no? Hindi pa naman na ano yung tawag nito? Hindi pa hinuhusgahan
hukuman, di ba? Unlike dito kaya Senator Jinggoy Estrada na talagang di ba? Oh, kaya nga po mga kababayan marami po tayong mga ganyang klaseng politiko, mga kababayan, na ginagawang shield, no? Yung kanilang mga posisyon para gumawa ng mga kalokohan. Well, anyway, mga kababayan, na naman po ang inyong correction, komento or kritisismo sa video ito, ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion patungkol po dito sa video ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga kababayan, maraming salamat po.